Kasi nga nakabuo na tayo ng pamilya. Kaya nangyayari inbreeding, line breeding, outcross. Yung outcross po natin, pinagagamit nating outcross, yung mga the best family din natin dito. Hibaling mababagal, basta matsatsaga umuwi. Pamamaraan ni Bayet kung paano magpare sa ating breeder's dog. Ito, isa po sa example. Ito po ay Stitch Bandido. Naglabas ng 10th overall at multiple winner at marami pang nilabas na overall. Then nakakross sa second overall Stitch din po. Ibig sabihin nakaline breed sa Stitch po natin to. Second overall 2018 ni Kaloy Mosqueda, NHPC young bird po. Then ito po yung dalawang young bird niya po. Ayan po. Ayun po yung nakapost ko rin po doon sa reels ko. Hanapin nyo na lang na pwede ko pong out yung isa. Then ito naman po 8 overall MacArthur National Race. Winner po yan, 10th overall NCR. Cross sa Calbayog 17. Si Calbayog 17 po ano po, naglabas ng second overall saka 8 overall Magnesby 2023. So total dalawang Stitch po dito, isang Stitch po dito. Then nakakross po sa ang tawag dito sa Calbayog, kapatid ng Basco Batanes champion natin. Pwede po natin matawag ng line breed. Tama po ba? Ito po yung pamamaraan kasi natin, winner to winner. Ayun po yung naging anak. Then ito naman po ay winner to foundation, family of foundation. Ito po yung naging anak. At ito po yung produkto nila. Katulad po nung tinatawag nating multiple outcross. Ganito po yan. Ito naman po ang kabila. Yung kabila po, anak ng 4 na Tacloban po to, itong may puti sa ulo. Anak po ng 4 na Tacloban. Yung Tacloban pong yun yung kapatid po nito, Tacloban ko rin po, Super 6K Tacloban Clacker, MMFC 2018. Then yung kabila naman po, pinagsama-sama ko ng MacArthur. Golden Mac, Cross Bebe, Cross Peter 1, Cross Peter 2. Second overall MacArthur yung Peter 2, 7th overall MacArthur yung Peter 1 second, Peter 2, 7th overall MacArthur. Ibig sabihin, best to best, nandito po, outcross lang tawag dito. Pamilya din naman po yung Peter 1, Peter 2 Ayan po, ito naman may TAC Mac 14, TAC 41 Cross, TAC Winner, Cross 8 Tacloban. Doon po yan, doon po anak yan. Diyan po, bali anak din po yan, anak din po nila yung si bunso natin. Ngayon, yung kapatid nung 4 na MacArthur, nandito po, naglabas po sa atin ng overall na rin po to. Ito po yung kapatid mismo po noon. Ito naman nakabangga sa Stitch. So matotal, ito naman family ng MacArthur, family ng overall din ng Stitch. Ganun lang po, simple. Lagi po ako sa history nakatingin kung ano po yung ginawa ng nanay, tatay, mga kapatid. Then, katulad nun, 75% matatawag na yung kay Stitch. Pwede nung line breed ng 75% yan. Yung kabila naman, outcross yan. Diyan po tinutuklas kung kaya pang ipasa. Kasi siyempre, yun doon po sa Tacloban na ipapasa 4 na Tacloban. Yun doon sa MacArthur na ipapasa. Ngayon, yung susubukan natin, parehong 4 na Tacloban, parehong 4 na MacArthur, kung kakayanin ba, kung maganda pa yung iriresulta. Ayun yung pamamaraan po ni Bayet. Katulad naman po dito, ito po yung yung Daybird Cat Balogan. Ang tawag dito, Magnesby to Sila Mang Lloyd na naglipad nito. Itong kak na to, yung maliit. Anak to ni Golden Mac Cross Bebe. Hindi, Golden Mac Cross Solo Balen. Solo ng MMFC po yun. Then naka-cross po sa Calbayog. Si Calbayog na naman, si 17 na naman ang salarin. Si Cal 17, yung naglalabas nga ng overall. In-inbreed po nila. Yung magulang nito, inbreed po ng ganong lahi. Then, dalawang nilabas. Birong parehong inbreed naging inbreed Pero nilabas dalawang Calbayog winner po, Daybird pareho. Uwing na iba yung siya. Then ito kapatid ni Basco Batanes champion, kapatid niya din si Calbayog 17. Yun po, ano po ba matatawag dito? Line breed. Kasi may Calbayog 17, kapatid ng Basco champion. Ito kapatid mismo ng Basco champion. Then yun, nahaluan lang ng dalawang lahi. Yung pareho naman kay Jude yun Yung Golden Mac, first overall ng MacArthur. Then yung isa, Golden Mac Cross Solo Balen. Yung nanay niya nandun. Kaya nga po natin pinapaliwanag, pagka nag-cross po tayo yung nanay niya po winner, si Bunso.
I mean, yung nanay po yung magulang niya po, yung magulang nung Katbalogan Daybird na dalawang magkapatid nandito po. Ganun po tayo mag-breed. Kita nyo, magtataka kay ano na naman dito. Kapatid ng Basco. Ayan po. Ayan po yung mga pamilya ng Basco natin. Doon pa lang kay Basco champion. Wala pa yung mga iba pang Basco natin. Marami po kasi tayong pa Basco. Ito naman po, kapatid ng Basco champion natin. Nilipat po natin ng MMFC. Finisher po natin yan. Ginawa natin breeder. Ito naman, winner ko po. Kita nyo, late na po. Anak ni Golden Mac Cross Solo Balen Cross. Calbayog 17. Yung sinasabi ko nga, paulit-ulit lang tayo. Paikot-ikot lang. Parang ganito. Takmak 14, Cross Daddy Basco. Si Takmak 14, may kapatid yan may anak yan na Basco Batanes 2018. Tapos si Daddy Basco, may anak na Basco Batanes champion. Then ito naman pong isa natin, ang tawag dito, magulang ng first overall natin. Lahi po ng mga tawag natin dito, mga sinaunang ibon dito. Tapos nakapares po sa doon sa Stitch Cross Louis Chu. Yun po. Kaya nga sinasabi ko po, pagka nagbubuo po tayo ng pamilya, halos parang paikot-ikot na lang. Kaya opinion po ni Bait, pagkukuha po kayo ng ibon, maganda na po yung dalawang pares muna. Then mas maganda young bird para mas matuturuan nyo viewing. Tapos ang mangyayari po doon sa viewing nyo, lalakas yung ibon. Parang katulad po na, maaarawan, mauulanan. Then mas mahabang panahon nyo po sila magagamit. Mas mahaba nyo pong panahon sila magagamit. Ayan, umaraw po yun dyan. Hanggang sa pagtanda nila, medyo makinis na. Pagka medyo, masusulog na sila sa tubig ulan, ililipat mo na sila dito. Segregate mo, lalagay mo dito ngayon yung hen. Tapos sa kabila, lalagay mo din yung cactus sa labas. Ganun lang po. Yung simpleng pamamaraan ni Bait, ito na po yun. Sa breeding, laging mas maganda po outcross pero pagkagagawa po kayo ng as a foundation na po, ang tawag dito, yung pantatabi nyo, mas maganda po winner to winner, magkapatid, pantabi po yun. Pwede po kayo sumubok ng panlipad, pero ako, mas okay po sa akin yung pantabi, pero sumusubok din tayong panlipad na inbreed. At naipapanalo rin po natin. Update nga pala po tayo. Doon sa huli nating nakasama ng tulong, doon sa Mami Basco 8 overall. Tapos yung doon sa inbreed Lola Stitch. Ito na po. Pwede na po yung mga young bird nyo. Pasensya po, hindi ko na matandaan kung sino po yung nakasama natin sa pagtulong. Basta may tinulungan tayo. Ayun na po yung young bird. Ito naman po si Stitch Bandido. May inakay na dalawa. Bulak to, Cross Lola Stitch MacArthur 2005. Ang kapatid po nito si Kambal ni Bulak, naglabas ng 8 anang, 3 mag-aama, sabay-sabay nanalo. Ang anak nito nag 10th overall MMFC at last season na contender natin pero hindi tayo pinalad. Pero okay lang, nilaban tayong dulo. At 8 overall Jelly Jelema, nandito na naman sa 8 overall, lolo ni Basco Batanes champion. Ito si Jelly Jelema, naglabas ng MacArthur po yung sa kapatid yata po nito, anak po ng kapatid niya, naglabas po ng ng 10th overall national race MacArthur nitong huli lang. Kaso unfortunately hindi muna iklinak, pero pansampu pa rin. Ayan po, nagpauwi din po ng mga MacArthur yan, Jelly Jelema natin. Ayan po, may speed. Ayan, ang kapatid po niya nandito. Ayan po, ito. Ayan po, kapatid niya po din niya. Kita niyo pare-pare tsuro. Ayan po. At ito pa pong isa. Pag bumubuo po tayo ng pamilya, ayan, paikot-ikot lang. Ayun, yung kapatid naman ng yan. Kapatid din ng Basco champion yan. Ito naman po yung naglabas ng muntik makasolo ng Tacloban ARCPI. Yan ang yung pungkak na yan. Kamukha ni Samurai Jack. Tapos naglabas din po ng yung Nesfate MacArthur naman po. Kaya paikot-ikot lang. Ito, regalo sa atin ni Paring Jimmy. Inbreed ng Basco Batanes champion. Ito po, magkapatid. Yung Basco mismo at saka yung binigay ko sa kanyang isang anak. Kaya puro po Basco. Paikot-ikot nga lang po. Kasi nga nakabuo na tayo ng pamilya. Kaya nangyayari, inbreeding, line breeding, outcross. Yung outcross po natin, pinagagamit nating outcross, yung mga the best family din natin dito. Hibaling mababagal, basta matsatsaga umuwi. Ang tayo naman ng habol po natin, super set. At saka yung sabi nga, makakasama tayo sa kwentuhan ng gandulo. Mamaya natin ituloy, sige po. What's up mga showbiz?
Yun, magandang umaga po. Bali may nag-PM po kay Bait na si Vigil Love TV. Shoutout po sa inyo. Madam, kung pwede daw po ako mag-opinion o magsabi po tungkol po sa mga baguhan na nagsisimula at baguhan na datihan na bumabalik, iba daw po yung pag-iibon dati at iba daw yung pag-iibon po ngayon. Tama po yun. Ngayon po, simulan po natin. Ang pag-iibon po, hindi po sa obligasyon. Bakit hindi po sa obligasyon? Kasi po, pag obligasyon ay nauobliga lang po tayo. Ito ay ating, kailangan responsable po tayo sa ating ginagawa. Ito ay ating responsibilidad. Gawa ng mahal po natin at gusto po natin ginagawa natin. Diyan dapat po tayo magsimula. Kailangan, bago po ang lahat, kahit anong industry, o mapaligosyo, magpamilya, o mag-ibon, o magmanok, kailangan gusto nyo po yung ginagawa nyo. Mahal nyo po yung ginagawa nyo, at dito po tayo sasaya. Kasi pagka napipilitan lang po tayo, gawa na meron po tayong nakikitang, uy, ang ganda ng pigeon industry ngayon ang laki ng pot money, parang sarap manalo, o gusto kong manalo. Wag po ganun. Opinion po ni Bait, magsimula muna po tayo, enjoyin po muna natin. Paano po ba tayo mag-enjoy dyan? Number one, maghanap po kayong tamang materyales, yung naaayon po sa sistema nyo at naaayon po sa programa nyo. Maraming magagaling na naibon, nagkalat na po yan dyan. Maraming mahuhusay na pansyan, nagkalat na po yan. Kung basta kayo na lang po yung mamimili o kayo na lang po yung magdidesisyon. Pasensya po, pawis na pawis po ako. Kalilinis ko lang po ng ating look. Mamaya pakita ko po sa aking vlog sa Dennis Palma channel at Love ni Bait page. Pagkagising po kasi natin, konting toothbrush, konting hilamos, mas lamang yung magpapawis. Parang mga ibon natin, kailangan pag umaga pinagpapawisan po tayo. Ayan, ganyan po ang ibon. Ganyan din po yung tao. Kung mahal nyo po yung ibon, mas unahin po natin mahalin yung katawan lupa po natin at ating mahal sa buhay. Secondary na lang yung ibon, pero mas maganda yan kung may suporta ng inyong mahal sa buhay. Paano po mangyayari yan? Disimulan nga nyo sa tama para po hindi po kayo naliligaw, para hindi sayang panahon, hindi sayang patoka, hindi sayang yung tinatawag natin tuition dito yung ring. Yan po yung entry natin. Yung pera may babalik yan. Yung ring, kung gusto mo ng pera o ring pambili, maghanap buhay ka, sipaga mo. May babalik yan yung panahon, hindi na po. Kaya back to basic, magsimula po tayo sa tama. Ano po ba yung tama? Lumikom ng halaga na nararapat na, kasi minsan gusto mo lang 1.5, gusto mo lang 3,000, gusto mo lang ganito. Wag na po tayo magbigay ng presyo dahil pagka ako po tinanong, magkano ibon mo, Boss Bait? Ang mahal naman ng ibon mo. Pag ako naman bumili po sa inyo, baka malalo kayo magsabi kay Bait na, bakit ganun? Nanalo yung ibon namin ng ganito. Mamaya papaliwanag ko po yan, o kaya abangan nyo po sa vlog ko. Pero dito po kay Love Vigil, Vigil Love TV, sorry. Yan po, simulan nyo po sa tama. Hanggat maaari doon kayong kumuha o makakakuha doon sa magiging kaibigan nyo yung pagkukuhanan nyo para at least kahit paano pumapasok yung puso, hindi puro dunong. Sumatotal, ito po kasi continuous learning, hindi porke nakabili ka na ng champion, hindi porke nakabili ka ng another champion sa isang loop, mananalo na. Wala pong kasiguraduhan dito. Kaya nga lagi po sinasabi, mas malapit lang sa katotohanan, nakabili kayo ng consistent o lalo na doon sa matitino o doon sa consistent talaga nananalo, mas malapit po sa katotohanan yung kaysa yung bibili din po kayo ng yung tipid daw o kaya budget daw, baka ma-budget din po yung inyong pangarap o yung pag-enjoy. Para mag-enjoy po tayo, simulan natin sa tama, para mag-enjoy po tayo, gawin natin po, sipagan po natin, ilagay po natin na parang mga anak natin sila dahil pagka hindi natin sila pinalipad, kahit maganda yung linyada na nakuha nyo, magaling po yung nagtuturo sa inyo, hindi naman po kayo consistent na nagsisipag o nagtsatsaga, bali wala po lahat yan. Kaya lagi ko sinasabi, hindi porke nakabili o hindi porke may pambili, mananalo na. Kailangan lagi merong ganito, may puso. Nasa puso nyo po ang ginagawa nyo para nag-i-enjoy po kayo. Hindi ko na po pagkakahabaan. Kung ano po, magbibideo na lang po tayo para sa Love ni Bait at Dennis Palma channel. Iingat po kayo lagi. Maulang hapon po. Maulang umaga po. Maraming salamat.